Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano magtanim ng sitaw sa bakuran ng inyong bahay. Gamit lang ang plastic box, at sa ganitong paraan malaking tulong ito sa araw-araw mong pangangailangan. Ang pagtatanim ng sitaw, isang paraan din ito na pwede ka pang kumita ng extra income, kahit busy ka sa ibang bagay or busy ka sa trabaho mo. Ang idea na ito, madali lang itong gawin. Panuurin mo lang ang video na ito upang makakuha ng maraming kaalaman sa pagtatanim. Samahan niyo ako at umpisahan ko na. Ang unang gagawin, dapat mayroon kayong lupa. Mas maganda kung buhaghag, at malambot na tulad nito. Kailangan lang natin magpunla, upang makapili ng magandang tubo ng seedlings. Pwede kayo gagamit ng styro na tulad nito, kailangan lagyan ng butas para makadrain ang tubig, tuwing kayo ay nagdidilig. Pagkatapos, kailangan itong diligan, upang manatili ang moisture nito. At ibaon ito ng 1 cm, upang mabilis itong mag-germinate ang buto. Pagkatapos ilagay ang buto, at tabunan ito para mabilis itong mamaga, diligan ulit ito, at hintayin sa loob ng 7 araw sa kanyang pagtubo o pagseedlings. Habang hinihintay na tutubo ang buto, ihanda ang box, lalagyan ito ng lupa. Dapat ang lupa mong ginamit ay buhaghag at malambot. Kung wala kayong ganitong klaseng lupa, ito ay mabibili nyo sa garden shop na malapit sa inyong lugar, available din ito sa Lazada at Shopee. Ang pangalan ng lupa ay garden mix soil, loam soil, at potting mix. Pagkatapos ng 7 araw, ganito nakalaki ang seedlings, at berde na ang kulay ng dahon. Sa ganitong edad pwede na ito ilipat sa permanenteng taniman, at mayroon na itong talbos at dahon. Ang distansya naman, sa pagtatanim, kahit 10 cm hanggang 15 cm pwede na ito. Walang problema kung magkalapit or magkalayo, ang mahalaga, natanim mo ito ng maayos. Ang paglagay sa lagani ng palay, optional lang ito ay bilang proteksyon sa puno ng sitaw at sa lupa, na hindi matutuyo agad, at the same time nag-create din ito ng compost para tataba ang lupa. Ang sitaw, nabubuhay ito kahit saan mo itatanim, kaya hindi mo problemahin ang pag-alaga nito, diskarte at sipag lang ang kailangan para magkaroon ng garden sa bahay mo. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangan ng malaking area o lupain, magiging libre na lang ang gulay mo kapag nagawa mo ito. Ang pagdilig sa sitaw, pwede mo gawin kada 3 hanggang 4 na araw, nakadepende din ito sa performance ng lupa, may lupa matagal matuyo at mabilis matuyo. Pagkatapos ng 13 araw, ganito nakalaki at unti-unti nang tumaas ang talbos nito. Sa ganitong edad pwede muna simulan ang paglagay ng trellis. Ang paggawa ng trellis nakadepende sa'yo, kung anong design ang gagawin mo. Mas maganda kung gagamit kayo ng kahoy, kawayan or lubid, para mas nakakatipid kayo sa gastos. Pagkatapos ng 15 araw, pwede na itong applyan ng organic fertilizer. Ang gagawin lang dito, tanggalin muna ang lagani sa ibabaw, at saka lalagyan ito ng organic fertilizer. Ang paglagay ng organic fertilizer, ikalat lang ito sa ibabaw at ipantay-pantay, upang sabay-sabay itong makakain ng nutrisyon ang sitaw mo. Pagkatapos, ibalik lang ang lagani para manatili ang moisture ng lupa. Ang organic fertilizer nakakatulong ito sa mga halaman at sa lupa, ibig sabihin nito hindi makakapinsala, dahil wala itong chemical. Dahil ang organic fertilizer, nagmula ito sa compost, at sa dumi ng hayop tulad ng kalabaw, baka, kambing, manok, at iba pa. Sa ganitong paraan, safe na safe ang kinakain mo. Pagkatapos ng 28 araw, ganito nakalaki at makapal na ang dahon, mataba na at gumapang na ito sa trellis, yung ibang talbos, guide nyo lang ito para susunod ito sa trellis. Ang pagkakaroon ng mga pananim sa paligid ng bahay, malaking tulong ito, upang mabawasan ang stress mo tuwing nakikita mo ito. Ang pagdilig sa sitaw, tuloy-tuloy pa rin tuwing kada 3 hanggang 4 na araw, kahit malaki na ito para manatili ang moisture nito. Sa edad na 35 araw, nagsimula na itong pamulaklak, ganito lang kasimple ang buhay ng sitaw. Kung gusto mong kumita ng dagdag income, pwede mo itong gawin upang makakatulong ito na hindi ka nabibili ng gulay sa merkado. Pagkatapos ng 45 araw, ganito na ang hitsura, maraming ng bunga at sunod-sunod na rin ang pamulaklak. Mas lalong nakakatanggal ng stress, kapag nakita mo ang pananim mo ay may bunga na ito. Sa ganitong edad, pwede na itong simulan ang pag-harvest sa unang bunga.
Nakakatuwa naman, ilang araw lang simula sa pagtatanim, ngayon naka-harvest na. Ang nakakatuwa lang nito, malaki ang natipid mo kaysa bibili ka pa sa merkado, na sobrang mahal ang presyo. Kung gusto mong tuloy-tuloy, ang pagdami ng bulaklak at bunga ng sitaw mo, ang gawin mo lang dito mag-apply pa rin ng organic fertilizer, kahit malaki na ang sitaw mo. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-supply ng nutrisyon, mula sa organic fertilizer. Pagkatapos mag-apply ng organic, diligan mo agad ito, upang ma-absorb agad ang nutrisyon. Pagkatapos ng 50 araw, mas lalo pang dumarami ang bunga nito, dahil sa epekto ng organic fertilizer. Ang paggamit sa organic fertilizer, nakakatulong ito upang magagamit mo ng paulit-ulit ang lupa mo. Ang harvesting time ng sitaw, ay 60 hanggang 70 araw, depende sa maturity ng bunga ng sitaw. Ang buhay ng sitaw tuwing kada 3 hanggang 4 na araw, harvest ka na naman ulit. Kaya tuloy-tuloy ang income mo sa sitaw. Ang buhay ng sitaw nagtatagal ito ng 3 hanggang 4 na buwan, depende ito sa variety. Kung gusto mong matutunan ng iba pang idea, huwag kalimutan mag-follow sa Facebook page na ito, upang ma-update ka tuwing nag-upload ako ng bagong videos. Kung may natutunan ka, sa video na ito huwag kalimutan i-share, upang makatulong tayo sa ibang tao na matuto din sila magtanim.